Gusto mo rin bang daanan ng mga pangunahing kalsada papunta ng Baguio City na hindi na magsisimula sa La Union? Sa video na ito ay papasadahan natin ang dalawang connector roads na mag-uugnay sa Marcos Highway at Asin Road at ang Asin Road to Nagilian Road naman. Ang unang connector road ay na-feature ko na to halos isang taon nang nakakaraan pero isama ko na lang din sa dadaanan natin para mas kumpleto ang rides. Ang Marcos Highway to Asin Road ay may habang 5 kilometers na magsisimula sa Taloy Norte sa Tuba Benguet, pababa ng Asin Road sa Barangay San Pascual sa Tuba Benguet. Halatang hindi masyadong nadadaan ng kalsada dahil ilang bahagi na ito ay medyo masukal na at wala rin akong nakasalubong pagbaba ng Asin Road. Matarik ang mga akyatan dito pero sementado naman kaya manageable lang. Malaking tulong ito sa mga residente na bumiyahe papunta sa ilang barangay ng Tuba Benguet na hindi na kailangang umikot pa. Ang Asin Road to Nagilian Road naman ay 2 lanes din na may habang 8 kilometers. Magsisimula ang akyatan mula sa barangay ng Alisan sa Tuba Benguet at kukonekta naman sa bayan ng Sablan Benguet. Ito ay merong matatarik ding akyatan pero sementado naman lahat hanggang sa Nagilian Road. Ako si Mike at samahan mo ako at pasadahan natin ang dalawang connector roads na mag-uugnay sa ilang pangunahing daan papunta ng Baguio City. So magsimula na yung akyatan natin dito. Let's go. O, primera muna. Tansyahin natin. Mabagal lang na akyat to. Time check natin na ito, alas 7. 7:07 umaga. Bala ko kasi na madaling araw ako alis, mga alas 5, mga ganyan eh. Kaso hirap maligo. Nag-orasyon pa ako doon bago ako nakapagbuhos eh. Sobrang lamig. So syempre, biyahe natin mula sa Tarlac papunta ng Baguio City. Sarap pumataw, no? Kung gusto nyo magpalakas ng motor, magsimula kayo sa cams, mga brother. Cam lift na 7.2 or 7.0. Panalo yun. Saktong-sakto, kumbaga, sa touring. Maganda pang touring. Parang itong ginamit ko kay Rusa. Lift nito ay 7.2 na cams. Pero panalo. Babaran talaga. Palitan mo rin yung sprocket mo. Palit kayo ng mga original na lining para mas makapit. Ito sa akin naman yung hub, yung clutch bell, etc. Yung lining lang yung pinalitan ko. Pero stock pa rin yan. Rusi pa rin yan. So may mga parts lang na pinalitan ako dito. Tapos yung kuryente naman niya, racing CDI, racing ignition coil. Pero mura lang naman yun. Ang mahal kasi doon yung coil, ignition coil, maabot to ng kulang 4,000. Yung Phyto 7,400. Pero matagal ko nang gamit tong Phyto na to. Galing pa sa isang motor ko to eh. Galing pa to nung 2019 yata. May build ako nung 2019 eh, yung Yamaha FZ16. Ginawa kong 200cc. Gamit yung Phyto. Herono na nga pala to. Panikit. Katratin na natin to. Yeah man. Sarado pala tong tulay dito sa may Villasis. Ikot tayo. Lang traffic din. Baguio. May subscriber tayo dito ni Kuya. Shout out. Villasis, Pangasinan. Kaya nga eh. Apa ito ye ko. Jaga po di banger jene crossing nga.
So nga traffic dito? Ah. Ah, okay. Ipapakita ko yung connector road papunta ng Asin. Si Kuya Raul. Subscriber natin dito sa Villasis. Thank you. Hindi rin tayo nakalusot. May parada kaya pala. Sunod dito, Binalonan, Pangasinan. By the way, nasa ano na tayo? Urdaneta. Dito tayo sa Urdaneta Bypass Road. Binalonan, Pangasinan. Susunod, Villasis. Season. Oops. Yun lang. Wait lang ah. Napuwersa yata to. Pag kasi ganon, sobrang babaran, tendency niyan, iinit yung coil at saka yung CDI. Check ko lang CDI, baka naka-racing CDI kasi tayo. Baka walang kuryente. Malalaman nyo yan. Papakita ko lang sa inyo yung basic troubleshooting yan. Kung ayaw umandar na ganito, umandar naman kanina, pero biglang ayaw nang umandar, tanggalin nyo tong spark plug cap. So tapat nyo lang sa bakal. Walang kuryente na lumalabas. Walang kuryente na lumalabas yan. Dapat may nag-spark. Ba't may lumalabas dito na nag-spark? Possible problem, pwede tong coil, yung ignition coil niya, or yung CDI na baka nag-loose lang, or meron naman ako laging daladalang CDI spare parts natin yan. Naka-racing CDI yan. Hindi naman siya mainit eh. Normal naman yung temperature niya. Pero maaring nag-loose to kasi nga walang bracket dito na nag-hold sa kanya. Baka natatagtag. Sobrang bilis ng takbo natin. Double check nyo lang yan. Itong connector niya. By the way, 5 pins itong CDI ko. Yan. Power Max dual band na racing CDI. Check natin ha kung meron ng kuryente. So nakita nyo kanina yung ginawa ko, 'di ba? Tinapat natin yung tension niya. Tension wire dito sa kahit anong bakal. Pag may lumabas ng kuryente, okay. Kung wala, problema 'yun. Wala pa rin. Palit muna tayo ng CDI. May extra CDI ako ditong dala, pero yung ignition coil wala. Ito yung CDI kong dala. Spare parts. Ito yung nakasalpak na dito. 2 years na to sa akin. Power Max BRT. Bintang something, Bintang Racing, Indonesian brand. Magandang klase ito, pero syempre pag nagtagal nasisira rin, di ba? Eto na, ikabit ko na yung bago. Yan, nakita nyo, may nag-spark na. Yun yung problema. Hindi na nagbibigay ng supply ng kuryente yung CDI. So itong luma na to, tapon na natin to. Tapos na ang kanyang serbisyo kay Rusa. Magandang quality to dahil gawa to ng BRT. Sikat to, ginagamit to sa mga nagre-race, mga racing sa motocross, mga ganyan. Finally, dito na tayo sa Marcos Highway, bandang Pugulo yun. Ituturo ko lang sa inyo dito yung kung saan kayo lalabas dapat kung naayos na yung daan na manggagaling mula Cannon Road papunta dito sa Marcos Highway. Yan lang sa taas. Turo ko sa inyo natin para makita nyo yung mga connector roads na kukonekta sa mga pangunahing kalsada papunta ng Baguio City. Anyway, dito kayo lalabas guys kapag gagaling kayo ng Cannon Road. Okay? Isang connector road to. Naipakita ko to recently lang sa previous na video ko nung I think last month or few weeks ago. So dito kayo lalabas balang araw. Ito na yung Marcos Highway. Unfortunately, yung daan dyan sa taas na part ng ilog ay hindi pa nila naayos. So bali dalawang ilog ang dadaanan na itong kalsada na to para makakonekta kayo doon sa Cannon Road. So yung isang ilog doon hindi pa nila inaayos at hindi daw passable sa ngayon. Pero yung unang ilog, actually kung napanood nyo yung video ko na yun, doon na tayo naligo nung una sa may falls. So yan, balang araw kung maayos to, dito kayo lalabas pag galing kayo ng Cannon Road. And then sa taas naman dito sa Marcos Highway, doon naman yung connector road na kukonekta sa may Asin Road naman yon
papunta ng Baguio City. Tapos mula Asin, na pupuntahan natin mamaya, mula Asin Road naman, aakyat tayo papunta ng Sablan. May kunting silip si Haring Araw dito ah. Kilala nyo ba to? Ha? Kilala nyo ba to mga brother? Welcome to Baguio City. Alright. Total maaga pa naman. Kape muna tayo dito. Sobrang pagi na dito. Taloy Sur ata to kung saan tayo ngayon. Kape muna tayo saglit. Yan, malapit na kung saan tayo liliko. Yan na lang sa may bandang taas. Tapos babaybayin natin yan. Dalawang connector roads bali ang dadaanan natin. Connector road mula dito sa Marcos Highway papunta ng San Pascual sa may Asin Road. Then from Asin Road papunta ng Nagilian Road naman. And then from Nagilian Road naman, dediretso na tayo ng Baguio City. Caramel macchiato. Grabe, makulimlim pa rin talaga. Woohoo! Sa taas pa. Diyan na tayo sa kaliwa papasok. Dito naman umambon na. Kung kailan tayo nakarating dito, doon naman umambon. Kahit naman sa mapa makikita nyo itong pasukan na to. Ang pangalan ng kalsada na yan ay Taloy Bayaksan Provincial Road. So baba na lang tayo magpalipad ng drone. Ito guys, tatandaan nyo to. So sa pangalawang pagkakataon, dadaanan ko itong kalsada na to. Matarik. Medyo may katarikan yung babaan na ito eh. Pabulusok tayo dyan. Pero at least itong gamit natin ngayon ay mas magaan. Hindi katulad nung unang dumaan ako dito, si Dominar yung gamit ko. Kaya kahit malakas ang preno mo dun, parang nakakaalangan pa rin. Maiksi lang itong kalsada na to. Tansya ko nga nung unang dumaan ako dito, mga around 4 to 5 kilometers lang. Ganun lang siya kaiksi. So sa mga instance na halimbawa nagbago yung isip nyo, ang kalagitnaan ng Marcos Highway kayo, nagbago isip nyo, ay dapat sa Asin Road na lang tayo dumaan para madaanan natin yung Asin Tunnel, di ba? May mga ganong case eh. Pwede nyong daanan to para makapunta kayo doon ngayon. Or let's say banda rito sa unahan dito sa Marcos Highway, traffic na dyan papunta ng Baguio, eh, pwede nyong i-take to para masubukan nyo yung ibang ruta kung traffic dyan sa may Marcos Highway, di ba? Ako, lumalakas ang ambon, paulan na to ah. Wala namang sabay itong weather na to. Dito na rin yung elementary school. Yan, Taloy Norte Elementary School. Binawala na yung ambon, buti naman. Diyos mio.
Ito na yung babaan. Wala na yung ambon, nalihis. Ayan, brother, dito. Mga naka 2 kilometro na siguro tayo. Galing tayo dun, oh. Yung bundok na yan, yan yung Marcos Highway. Kung saan tayo galing. Saglit lang, di ba? Actually, halos kalahati na to. Bibihira naman ang dumadaan dito. Bibihira naman ang dumadaan dito kaya solve lang tayo. Yun. Tapos kanan dito, huwag kayong dumiretso dyan. Heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. You miss the ones you know. I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're gone. Ngayon, paunti-unti na tayong bumababa sa San Pascual or doon sa Asin Road. Maganda naman yung kalsada dito. Actually, 2 lanes pa, makikita nyo kung gano'ng kalapad yan. May mga ibang sections lang na medyo matarik at pabulusok din sa babaan. Pero manageable naman to kasi sementado naman siya eh. Hindi naman siya mahirap akyatin. Ang problema kayo pag ganito, off-road. Ito yung part na off-road dati. Maiksi lang naman to, mga about 10 meters. Dito ako natumba nun eh. Gamit ko si Dominar. Kasi sobrang loose gravel yan. Kita nyo naman tong likuan na to. Kita nyo, bagong semento lang. Kasi dito sa part na to dati, yan part dito, ano yan, gumuho. Gumuho yan, gawa ng ulan. Tapos yan, in-extend ulit nila. Mula dun sa taas, di ba, paunti-unti na tayong bababa. Pag galing naman kayo dito sa may San Pascual, sa may Asin Road, dire-diretsong akyatan na yan. At itong ginagawa natin na to, dire-diretsong babaan din to. Yan, hanggang dito yung rough road niya dati. Kaya natumba ako dyan. Ayan o.
So yung ginawa ko nga pala dati, nung finiture ko to ay same route lang. Same route lang yung ginawa ko nung I think 8 months ago. Dumaan lang din ako dyan sa may, or nagsimula ako dyan sa may Marcos Highway pababa, papunta ng Asin Road. So same lang din yung tinatahak nating kalsada. Kita nyo, may road markings pa nga eh, oh. Tapos may signages sa gilid. Ito rin, pabulusok din to. Ito yung akyatan bago magtulay. Ayan yung tulay sa baba. Ayan o, gaano katarik yan. Yun. Ang dali mo, Balbon. Ito na yung tulay. Ang tarik. Walang yung akyatan yan. Akyatan at babaan, nakakailang. Pahingayin ko lang yung preno kasi nangangamoy. Tatlong preno yun ha. Front brake, rear at saka yung engine brake. Ito yung landslide, oh, medyo malaki rin. Binawasan nila. Okay. Kasi muumbok to dati eh. Binawasan nila. Medyo masukal na dito sa baba. Halatang hindi masyadong nadadaanan. And finally guys, eto na yung Asin Road. Wait. And sa pangalawang pagkakataon, nadaanan ko na itong connector road mula Marcos Highway hanggang dito sa Asin Road. Pagbababa tayo dito, yan na yung tulay. Pagpapaakyat naman tayo dito, yun na yung papunta ng Baguio City. Mula dito hanggang dun sa susunod na connector road na dadaanan natin, siguro mga around 20 minutes pa. So, ang palatandaan natin yung akyat na natin dyan ay yung bridge. Galiano Bridge ata tawag nila doon. Let's go. Ito na yung San Pascual Barangay Hall. San Pascual to Babenguet. So, yung mga taga San Pascual dito, kung gusto nilang pumunta ng Marcos Highway, hindi na sila iikot sa Baguio para lang makapunta doon. Diyan na sila sa connector road dadaan. Alright guys, ito na yung tulay. Dito tayo kakaliwa. Oops. Wait lang ha. Ito bali yung Asin Road na kinonektahan natin kanina pagbaba doon sa connector road galing Marcos Highway. Kung dediretsuin mo yan, papunta ka ng Asin Tunnel. Dadaan ka ng Asin Tunnel hanggang marating mo yung Baguio City. So ito naman yung bagong connector road mula dito sa Asin Road. Paakyat papunta ng Nagilian Road at kukonekta na tayo doon papunta ng Baguio City. Itong kalsada naman na to matagal na daw, kaso nga lang syempre hindi kagandahan nung una hanggang sa dinevelop na at nagkaroon na ng magandang tulay dito. Barangay ng Alisan. Ganda rin, ganda. Nice. Tara, matarik tong unang akyatan na to. Good luck. Kita nyo kung gano'ng katarik. Hindi ko mabibigyan ng hostisya yan, pero bagalan natin. Primero lang to. Tercera, mi amigo. Ito medyo banayad na dito.
Tingnan naman yung kalsada niya. Malapad yung kalsada mga brother. Malapad yung kalsada niya. No problemo. Ako, saglit lang to kung ganito tayo kabilis. Saglit lang tong akyatin na to. Naka-tercera. Minutes pa daw mula dito ayon kay Google Maps. Maganda yung kalsada niya. Halata mong ilang taon pa lang to na semento or napaganda. Siguro during pandemic din to napaganda. Kita ko na yung aakyatin natin dyan sa kabila. Dire-diretsong akyatan. Tarik. Pero gaya ng sabi ko, sementado naman, kaya hindi siya ganoon kahirap. Nakaka-intimidate lang kasi pag tinitignan mo siya. Nakaka-intimidate pag tinitignan mo siya malayo. Hindi, matarik na talaga siya. Matarik talaga siya. Ito, pakita ko sa inyo. Ewan ko kung anong gradient na ito. Ayan. Tsaka dire-diretso yan kasi lalagpasan pa natin yung bundok na to eh, sa unahan. So magsimula na yung akyatan natin dito. Let's go. O, primera muna. Tansyahin natin. Ito, mabagal lang na akyat to. Ayan, matarik siya. Kagandahan yan, malapad yung kalsada niya. Kagandahan naman ito, malapad yung kalsada. Oh, may aso pang nag-sunbathing, di ba? Oh, segunda na tayo, segunda. Tercera. 44. Not too bad. May bagong building pa dito. Lapit na natin.
So tinawid lang natin bali yung bundok na mataas na yon. At napakalapit na natin sa Nagilian Road. Whew. Wow. Look at this. Damn good. Diba? Yun yung Nagilian Road. Ilang likuan na lang yan. Nasa Nagilian Road na tayo. Ito na. Kitang kita ko na ang katotohanan mga brother. Ito na yung Nagilian Road. Yan. So dito na tayo kumonekta sa may bayan ng Sablan. Ito. Reset na natin ang ating mapa. Yan, hindi ko na kailangan mag-mapping dito dahil kabisado na natin tong kalsada na to. Alright, so mula dito naman sa bayan ng Sablan, akyatin na natin hanggang Baguio City. So at least naipakita ko sa inyo yung dalawang connector roads na to na magkukonekta sa dalawang pangunahing kalsada papunta ng Baguio City. Yan. Finally, Nagilian Road na tayo. Let's go. Dito na tayo makakita ng maraming bus na dumadaan. Ayan, mga bus na yan, partas. Malakas na yung ambon niya. Mga paulan na to ah. Kain muna tayo. Tingnan natin kung makakalagpas yung ulan na yan. Eto na nga, umulan na. Good luck sa atin. Buti na lang nadaanan na natin yung mga connector roads na pakay natin dito sa Benguet. So pag uwi natin sana hindi lalakas yan lalo. Medyo lumalakas na nga talaga. Kung kailan ako alis, umulan ulit. Tumigil na to eh. Ulan yata ulit. Inuulan na dito. Malamang sa Baguio, inuulan na rin doon. Kakailang talaga itong basa na to. Kumikinang-kinang pa eh. Kala mo talaga sobrang dulas. Yan yung effect niya kapag aspaltado na. May konting reflection ng tubig. Sa kabilang bundok nakikita ko yung sikat ng araw. Wala na yung ulan. Nakakaloko to ha. Grabe ang lamig. Sobrang lamig na. Tanaw ko na ang Baguio City. Uy, may dog head pala dito. Kung sa Cannon Road may Lion's Head, dito may dog head. Dito sa kanan natin. Kung napapansin nyo yung dog head dyan sa taas. May papakita lang ako sa inyo. May kalsada dito pababa. Dito ako dumaan nun nung finiture ko yung Asin Road or yung Asin Tunnel yan. Dito, sobrang hirap nung kalsada na to mga brother. As in, sobrang nervyos ko nun dahil ang dala kong motor nun si Dominar 400. As in, pabulusok yan na sobrang kipot nung kalsada niya. Ang problema niyan, hindi ko makita yung both sides kung bangin na ba yun. Pero sa tingin ko bangin na yun eh. Tapos walang mga railings. Dito malapad pa yan, pero pagdating mo sa bandang gitna, ano na yun, masukal na. Ang tataas na yung mga talahib. Tapos ang kipot ng kalsada. Wag na kayong magkakamali ditong bumaba dahil nakakaloko yan, lalo pag baguhan kayo. Yan. Papunta ng Asin yan, Asin Road. Woo! Sarap! Wow!
Grabe yung taas na ito mga brother sa kaliwa natin. Napakadaming bahay niyan. Hindi lang dito sa nakikita natin dito. Meron pa yan sa pinakataas. Nababalot yung buong bundok. Meron bang papakanan dito? Kailangan natin kumanan mga brother. Sundan natin tong si kuya, mukhang matapang to eh, naka FX. Yan ang driver, matapang. Sinusugod at may parating. Alright, papunta na tayo ng Cannon Road. Pababa na tayo ng La Union. Dito natin mararamdaman yung lamig sa may gilid ng Baguio. Pero doon kami sa gitna ng city, hindi malamig yan. Amang banayad lang yung lamig niya. Time check natin ito, alas 2:13, 2:13 ng hapon. And finally, nakalabas na tayo sa medyo madugong traffic ng Baguio City. Alright guys, so ito na, pababa na tayo ng La Union via Cannon Road. At dito ko natatapusin itong vlog. Nakita nyo na yung mga connector roads na magkukonekta sa mga ilang pangunahing kalsada papunta ng Baguio City. Pwede yung daanan yung mga yon, just in case na ayaw nyong dumaan sa mga, or let's say sa Marcos Highway, gusto nyo pumunta sa kabilang ibayo naman ng bundok, sa Asin Road, or kung gusto nyo naman pumunta sa Nagilian Road. Yan. Maraming salamat sa inyong pagsama. At kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike Solo Riding Adventures.